Attorney Jerry Montipalcon. Dito ako pinanganak sa Iba, Zambales. Ako po si Honorato Maranya, isang retiradong Lieutenant Colonel sa pulis. Kasalukuyan pong naninirahan dito sa Iba, Zambales. Ako po si Sajid Gomez, isa pong dating preacher ng El Shaddai Movement at naging pastor po sa Jesus Christ the Living Water. Ako po si Engineer Maria Luisa Hernandez mula po sa Olongapo City na nagmamayari ng isang construction firm. I am Mrs. Emmeline Tongson, a teacher at Santa Cruz National High School here in Zambales. Ako po si Ginang Gloria Dumlao, may-ari ng maliit na rice mill dito po sa Santa Cruz, Zambales. Ako po si Arnel Abihon, isa pong katutubo kabilang po sa tribong Aita po dito po sa Zambales area. I'm Dr. Lazaro Lucas, a retired professor of the university, the President Ramon Magsaysay State University. Religious sa mga mga Sambalenyo at they're very tolerant. Walang ako narinig na away-away ng mga relihiyon. Lumaki po ako sa pamilyang deboto sa Iglesia Katolika at isa po akong miyembro ng Legion of Mary. Noong nag-aral na kami ng high school, nasubukan kong naging sakristan. Binyagan po ako sa Katoliko. Linggo-linggo po halos nagsisimba po ako. Ang paniniwala ko po doon sa pagrelihiyon ay pare-parehas lang yan. Maski anong relihiyon, mayroon ng isang tao, basta't kumikilala na may Diyos, pare-parehas lang. Ang relihiyon po para sa akin, nung bata pa ako, dahil naririnig ko pong pinag-uusapan ng mga magulang ko yung tungkol sa Diyos. Ang alam ko, siya lang gumawa ng lahat ng bagay. Nung pag nagsisimba po ako, hindi ko alam kung kanino ko i-address. Kasi yung Diyos nga, ang alam ko, yung Diyos dapat sambahin ko sana. Pero wala siya doon sa mga rebulto. Dahil nakagisnan na po, parang baliwala lang, nakikigaya lang, nakikiayon-ayon lang. Kung kailan mo lang gusto, kung ano lang yung paniniwalaan mo, ganun lang po siya dati. Ang pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo, noon, parang kawawa sila, ganon. Kasi po, kung piyesta, hindi sila sumasali. Hindi nakakaawa sila, hindi sila masaya. Ganon yung tingin ko po. Ibang-iba po talaga ang aming pananaw tungkol sa iglesia dahil tingin namin it is a false religion. Kaya ang narinig namin paninira is puro paninira po talaga sa iglesia. Iglesia di Manalo, iglesia ng ganito ganon, kulto daw. Isa yun sa mga reason bakit lumaki rin po ako isang manguusig sa mga kaanib na iglesia ni Cristo noon. Wala po akong kaalaman tungkol sa Iglesia ni Cristo. Wala akong alam na positive, wala din po akong alam na negative. Wala naman akong nadidinig na negative. No? In fact, yung mga anak ko matagal ng iglesia. Sinusuportahan ko naman sila. Nung nasa US sila, nahatid ko sila sa madaling araw doon sa kapilya. Every Thursday saka Sunday din. Ang nababalitaan ko noon tungkol sa Iglesia ni Cristo ay ito ay relihiyon ng mahihirap. At parang kulto
ang naririnig ko noon na sinasabi ng mga tao. Kaya yun naman ay sa akin ay lalong nagbigay ng katanungan. Ano ba talaga itong Iglesia ni Cristo? Bago pa lang ako dito sa Zambales, mayroong mga nag-imbita sa akin din, mga estudyante na Iglesia ni Cristo. Sabi ko pa nga, doon sa isang bata na kasama ko noon, sabi mo wala ako. Dumulundag ako doon sa bintana. Yun namang mga estudyante na nag-imbita sa akin, ay talaga namang mapursige na mag-imbita. Mayroong nga naghihila sa akin eh. Sir, alin muna kayo dito, pakinggan naman ninyo. Sabi ko na lang ay, sige, minsan kako, kasi busy ako ngayon eh. Minsan ay pupunta ako dyan. Di iwas talaga ako eh. Pagka halimbawang, kasi sinusundo ko yung misis ko doon, pag mag-aalas 5 na, papunta lang ako. Pag nakita ko na yung kotse ni Kadjibel doon, maalis na ako. Ganun ang ginagawa ko. Hindi ako sasali dyan, sabi ko. Yan ang huling-huling relihiyon na sasalihan ko. Isusupport doon sa pagtuturo po namin. Sa Pentecostal po, marami po ako napunak po kasing hindi magaganda. Lalong-lalo po sa kaayusan. And then, ang mga membro, pabago-bago. Minsan marami, minsan konti. Hindi po na-maintain talaga ang growth ng church. Bilang naging pastor po doon sa Pentecostal Church ng Jesus Christ the Living Water po. May mga na-observe din po ako sa mga kasama ko po sa Pentecostal, mga pastor din po, na medyo magkakaiba po rin ng mga turo namin. Na iba po yung aming naituturo kasi kailangan po naming makapagturo kahit na siguro alam naming mali yung mga ginagawa po namin. Ang unang nag-invite po sa akin sa iglesia si Ka Gloria Thompson, na dati ko rin po kasamahan sa El Shaddai noon. Isa po siya pangunahing staff po dito sa buong Zambales. Secretary Treasurer po siya. Una-una is naniniwala ako sa freedom of religion, yung exercise, no? Open ako doon sa mga invitation, lalo na kung mga nag-i-invite yung mga kilala ko, no? At gusto ko din namang malaman kung ano yung doktrina ng iglesia. Loob ba ng aming Ama na nasa langit? Binigyan ako ng pasugo na babasahin ng ate ko. Sabi niya, doon daw nakasulat, maintindihan ko daw lahat doon kung paano maligtas. Naaya ko sanang basahin, na boring ako, wala akong magawa, binasa ko na lang. Sige na nga, basahin na nga itong pasugo niya, sabi ko. Di binasa ko yun. Doon sa may question and answer, yung letters to the editors, binabasa ko yung mga tanong ko rin yun eh. Ngayon yung sagot, satisfied ako. Wala akong kahit na anong yung parang against doon sa sagot na nababasa ko. Oo nga, tama, sabi ko. Mayroon kaming co-teacher, nag-anyaya sa akin, makinig sa pamahayag. Magandang approach niya na talagang tinuturing niya ako na yung ading kasi na termino sa Ilocano, magandang pakinggan. Ika ko naman sa kanya, Madam, may palabra di honor naman ako. Nasabi ko na, pupunta po ako doon. Nung nakatira na po ako dito sa Iba, meron kaming kantin dyan sa loob ng RMTU. Ngayon, hapon, alas 5, yung uuwi na kami. Ang ginawa pala ni Sister Glo, sinama niya yung doon, ministro, si Kadjibel Atienza. Nakinig ako. Nung magbakasyon po ako sa Olonga po, doon po ako nagsimulang makapakinig po ng aral sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo po, naramdaman ko po yung welcome po doon sa pakikinig pa lang eh. Dahil po nung pagpasok ko po, napakarami po naming tinuturuan eh. Unang gabi ko pa lang po yun nung imbitahin ako nung tiyuhin ko. Nag-aalangan po ako dahil yung kulay nga po namin, sobra kong itim pa po noon eh. Talagang bagang ngayon po, medyo pumusyaw-pusyaw na ng konti eh. Alangan na alangan po akong dahil yung mga katabi ko po mapuputi. Kasi po sa Olonga po may mga tisoy, yung mga anak po ng mga American. Tapos po, pinakilala po nung ministro po na nagtuturo po.
o may bago tayong makakasama. Kaya pagtinginan po nila sa akin, ang una po nahiya po talaga dahil parang feeling ko iba eh. Ay, yun po, nagtuloy-tuloy naman po ako sa pakikinig. Naramdaman ko po yung pag-welcome sa akin sa pakikinig. Noong 2016, nagpa siya po ang mister ko na bumalik dito sa Luzon pagkatapos po ng mga proyekto na sa Mindanao at sa Visayas. Isa rin po siyang civil engineer katulad ko po. Yung kaibigan ko nung high school na nag-invite sa akin sa pamamahayag, nung umuwi po ang mister ko, siya po ang kumausap. Inimbitahan niya po. Sa kadahilanan pong dati naman po palang nakakarinig na ng pamamahayag ng mister ko sa Mindanao at sa Visayas, napaunlakan po siya. So, nakapagbigyan po siya na makinig po kami. Pag may mga pamamahayag dito, nag-i-invite sila, lalo yung aking bayaw na may katungkulan sa iglesia, si David Idora Jr. So, masipag siyang mag-imbita at pinapaulakan ko naman. Napansin niya yung trailer niya. Na-realize ko po, nung nadalo na po ako sa pamamahayag, nakita ko po yung na totoong salita ng Diyos ang mga tinuturo po ng Iglesia ni Cristo. Noong napakinggan ko na po ang mga ilang aral at nakadalo din ako sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo, napatunayan ko na sa sarili ko, ang iglesyang ito ay hindi kulto. Kaya yung sinasabi ng iba tungkol sa Iglesia ni Cristo na ito ay kulto, sinasabi na kasiraan na gano'n, ay hindi totoo. Kailangan talaga ang tao ay open-minded at suriin na mabuti kung ano ito. At sila mismo magpapatunay na talagang sa proseso yan, makikita nila na hindi totoo yung mga paratang sa Iglesia ni Cristo. At nung unang beses nga po kaming sumamba sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo, doon ko na-observe na hindi po pala talaga totoo yung compulsory na abuloy or donation, kundi kung ano po yung bukal sa puso mo. Ngayon yung mga dating nalalaman ko noon sa iglesia na hindi sila sumasama, pag piyesta, malungkot ang buhay nila, sabi ko. Ngayon po, napatunayan ko na mali lahat yung mga paniniwala ko na yun na narinig ko sa mga tao. Masaya pala sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil dito marami pong aktibidad sa iglesia. Lahat po ng pangpamilya po mayroon. Kaya umaattend po kami doon. Unang beses po na nagpaunlak kami sa pamamahayag po, eh pagkapasok po namin ng kapilya, yung naramdaman namin sobrang paghanga. Unang-una po, napakaganda po kasi sa loob na hindi namin in-expect na ganun. Pangalawa po is yung kaayusan. May nag-a-assist kung saan ka uupo. Iwalay pala ang upuan ng lalaki sa babae. Organisado po yung loob, kaya doon po kami humanga na ang ayos. Sa aking unang pagsamba po, orderly yung pagsamba sa iglesia po. Very disciplined yung kanilang gathering. Yun ang akin napansin. Maganda po ang pag-entertain sa amin, sa pagpasok po namin. Dahil po sa maayos na, may kaayusan po doon sa loob ng gusali, yung mga tinuturo na pagtuunan ko po ng pansin, iba ito doon sa dati kong relihiyon. Na-amaze po kami kasi lahat po ng itinuturo sa amin is galing po sa Biblia talaga. Sa bawat tanong po namin ng mister ko sa pakikinig, naggulat po kami kasi ang mga sagot galing po lahat sa Biblia. Yung bawat talata sa Biblia na isinasagot sa amin, isinusulat po namin sa kapirasong papel. Pagkatapos po nun, pag-uwi sa bahay, chinecheck naman po namin, parehas naman po yung nakalagay. Marami po akong pinagtatakhan sapagkat sa kinalakihan kong relihiyon ay hindi ganon. Ang tanong, sagot, ay binabasa lang noong ministro. Ito yung tanong, hanapin natin dito sa Biblia ang sagot.
Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Sinagot po niya yung mga tanong, doon din po sa Biblia nanggagaling yung mga sagot. Sa doktrina, lalong-lalo pa sa mga pagsamba, no? Mga logical yung, saka supported yung Biblia. Palatanong din po kasi ako eh. Mahilig po ako magtanong. Akala ko po yung Biblia, binubuklat-buklat niya lang eh. Yung, parang hindi naman yun yung binabasa niya. Pero nung pinabasa po niya sa akin yung sagot, doon ko po napatunayan na si Kristo, hindi siya Diyos. Ipinabasa po niya sa akin mismo na pruweba na si Kristo ay tao. Pakinggan ko, napansin ko yung mga turo. Marami palang mga turo sa Katoliko na wala sa Biblia. At yung mga tinuturo ng ministro noon, unti-unti nakuha yung simpatya ko. Pagkatapos ko pong dumalo sa mga pamamahayag, nakita ko naman po na mula naman po sa Biblia yung mga itinuturo. So bakit po ako tututol pa? Nung marinig ko ang aral na yon na galing naman po sa Biblia, ay nagtuloy-tuloy po ako sa pakikinig at niyaya ko pa nga po yung pamilya ko. Ipinabasa niya sa akin yun. Tumanim po sa isip ko na mali pala yung pagkakilala ko doon sa unang itinuro sa amin ng mga tsuhin naming pastor na si Kristo Diyos. So bali po yun yung naging turning point ko para manib na po ako sa Iglesia ni Cristo. Ang turning point kung kailan ako nag-umpisang umanib sa Iglesia ni Cristo ay nung nalaman ko na lahat ng mga aral. Rational akong tao na tumitingin ako sa rason. Nakita ko yung rason kung bakit tama ang iglesia. Kaya fully satisfied na ako na wala na akong masasabi na dahilan para hindi ako umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito na talaga ang hinahanap ko. Lahat po ng tanong ay nasagot at saka pag sumamba po ako, nararamdaman ko ang presence ng Diyos. Ang turning point po sa akin para umanib ako sa Iglesia ni Cristo ay yung mapatunayan ko na mali pala, natanggapin mo lang si Kristo bilang personal mong tagapagligtas, maliligtas ka na. Ang tama po pala ay kailangan mo pa rin umanib sa Iglesia ni Kristo para maligtas. Sa Iglesia ni Cristo, ito yung totoo na dapat na malaman ng tao. May mga pag-uusig din po akong naranasan sa mga dating members ng grupo na sinamahan ko po. Natural po yun na magtataka sila, maiinis, o minsan parang hindi ka na kinikilala dahil bakit itong taong ito nag-iglesia. Pero may mga mangilang-ilan na kilala pa rin po ako bilang kaibigan. Karamihan po sa media, paninira nandyan, saka mga ibang tao na wag ka papasok dyan kasi hindi totoo yan. Ang dating parang niloloko lang kayo. Nag-uumpisa pa lang kami sa pag-iiglesia ni Cristo. Grabing usig na po. Dahil yung nanay ko na may katungkulan siya sa simbahan, apostolada po, talagang hinahadlangan niya kami, pinupuntahan niya kami sa bahay, sinisigawan niya kami. Expected ko naman na magiging ganun si nanay sa amin. Unang-una po talaga ng usig sa akin is sa trabaho muna. Doon ko po naramdaman yung palalamig ng mga kasama ko. Pangalawa po sa pamilya, lalong-lalo po sa magulang. Nung nasa proseso na ako ng pag-anib, napansin ko yung mga kaibigan, mga kakilala, parang iniiwasan ako. Sa akin, yung mga ganong pag-uusig ay hindi ko pinapansin. Kahit anong pag-uusig, kung talagang nananalig at naniniwala sa halalang ito, eh wala yun. Yun na yung pinahawakan ko, na despite na pag-uusig, eh merong pagda sa tamang katwiran, wala akong dapat ipangamba, yung katakot, at yun ay paninindigan ko. Nung marami na akong narinig na nasa kalagitnaan siguro ng doktrina sa loob ng iglesia, ay talagang sinabi ko sa nag-imbita sa akin na magpapatuloy ako. Oo, papasok ako sa iglesia. Nanindigan ako kasi ito yung tama. Kung saan yung tama, doon ako. Yun din po kasi ang prinsipyo ko.
Kahit na maraming hadlang, maraming usig, talagang naninindigan po ako. Awa ng Diyos po, 3 years ago, nabautismohan din si nanay sa loob ng iglesia. Kaya laking pasasalamat ko po sa Ama na tinawag din niya yung nanay namin. Sa kabila po kasi ng mga pag-uusig, talagang nag-decide kaming manindigan. Kasi narinig po namin sa aral na talagang tumatak po kasi yung aral na walang ibang relihiyon. Ito yung totoo. Bakit ka magpapaapekto kung alam mo naman yung tama? Kaya sabi ko sa mister ko, bakit tayo magpapaapekto? Katulad nga ng naririnig natin, marami ng beses, maraming patotoo, marami ng mga nakaranas na talagang kasama yung pag-uusig na yan bago ka talaga lubos na makaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo, ay marami pong pagsubok. Hanggang ngayon, marami pa rin pong pagsubok, pero naninindigan po ako na sa loob ng Iglesia ni Cristo ay dito ko po makakamit ang kaligtasan. Kaya po na mananatili po ako kahit marami pa pong pagsubok na darating sa aking buhay. Hanggang kamatayan po, yun po ang pangako ko sa Diyos. Ako po ay nabautismohan noong May 29, 2010 sa Masinloc, Zambales. Noong May 25, 2013, Noong April 2, 1983, Nabautismohan noong February 19, 2021. Sa September 16, 2017. Kami mag-asawa po ay nabautismohan noong May 12, 2018 sa lokal po ng Kalaklan. Nabautisman po ako sa Iglesia ni Cristo, 1990 po. Sa lokal po ng Olonga po. June 23, 1996. Sa nakita ko po sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung kapatiran po, kahit po anong kulay, kahit ano po yung race ng tao, maging maitim man yan, maputi, pantay-pantay lang po eh. Malaki po yung nagbago sa ano ko. Yung dati pong mahiyain ako, nawala po yun. Kasi pag sinasama po kami sa mga aktibidad, wala pong ano yun eh, wala na pong, hindi na po nag-aalangan na dati alanganin kami. Dapat ang kasama lang namin, kakulay namin, dapat kasama lang namin yung kauri namin. Hindi na po ganun eh. Nung nag-iiglesia ni Cristo po ako, talagang kahit po sino, kahit na yung ibang kapatid po eh nakakaangat, sila pa po yung magpipilit sa amin na, "Brad, dito ka na, sumama ka na dito sa amin." Gumaganon po eh. Kaya sabi ko, masaya dito. Sa mga aral na narinig ko sa Iglesia ni Cristo, ina-apply ko naman po sa sa pamumuhay namin. Kahit sa tauhan namin, ganun po ang treatment namin, fair lang kami. Ang nakita ko pong benefits ng pagiging Iglesia ni Cristo ay mas matatag po yung pagsasamahan naming buong pamilya at ang mga doktrina at aral na natutunan namin dito ay nagagamit po namin. Malaki po ang naging tulong sa akin ng pagiging Iglesia ni Cristo ko. Unang-una po, hindi po ako lumaki nung yung pong nasa Kalayawan. Nung maging isang ganap na kaming kaalip ng Iglesia ni Cristo po, na obserbahan ko, na mas marami pong biyaya yung dumating eh. Although may pang-uusig, pero napapalitan po ng biyaya. Unang-una na po, isa sa mga biyayang natamo namin is ito nga po. Nagkaroon kami ng sariling business po na ganito po sa construction. nung umanib na po ako dito sa Iglesia ni Cristo, ay lalong nagsilbing gabay sa akin. Ang laki kaya yung impact sa akin ng mga narinig kong aral sa loob ng Iglesia. Kaya lalo akong nagpupursige. Masabi ko rin na umunlad din yung profession ko. Dahil naging assistant professor din ako, naging associate professor din ako, hanggang marating ko yung full-fledged professorship sa university. Kung ano man ang narating ko sa profesyon ay napakalaki ang kinalaman sa pagiging Iglesia ni Cristo ko. Itong panahon ng pandemya sa akin
sinasabi ko sa misis ko na itong paglaganap ng nakakatakot na sakit ay isang pagsubok sa daigdig. Marami akong narinig na noon sa doktrina pa lang na mayroong mga pagsubok talaga sa daigdig. At sa amin, lalong ang epekto sa amin ay lalong naging malaki sapagkat lalo kang lalapit sa Panginoong Diyos. Marami pong pagsubok, napakarami po. Pero malaking tulong po ang Iglesia ni Cristo sa buhay namin dahil nagpatuloy po yung pagsambang pansambahayan. Hindi po natigil ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung naging bentahan namin during pandemic, during lockdown. Wala po talaga kami ibang kinapitan kundi po ang panalangin po sama. Wala na po akong naipanlaban sa kahirapan kundi ang panalangin. In fact po, nagpapanata po ko hanggang ngayon. At ang kinatutuwa ko naman, may blessing talaga. Tumutugon ng Panginoon. Ito po sa panahon po ng pandemya, lalo ko pong naramdaman yung pagtulong ng Diyos sa buhay ko Dahil sa kabila po ng kahirapan, hindi naman po ako nawalan. Minsan nga po, nagiging takbuhan pa ako nung ibang tao, yung mga ibang kamag-anak po namin. Kahit papaano po may naibibigay naman po ako sa kanila. Mas nakita ko ang importansya ng pagiging Iglesia ni Cristo dahil hindi ka natatakot. Dumating man yung wakas ng sanlibutan, alam mong ligtas ka. Alam mong ligtas yung pamilya mo sa araw ng paghukom. Sa mga estudyante at mga guro, tulad ko ay napakahalaga na mapag-aralan ang tunay na Diyos at siyempre ang tunay na Iglesia. At kayo ay aming inaanyayahan na makinig sa Iglesia ni Cristo. Kung mayroong kaming mga kapatid na nag-iimbita sa inyo, samantalahin po ninyo dahil ito yung tamang panahon na masuri ninyo ang tunay na Iglesia, ang tunay na Panginoong Diyos. Inaanyayahan po kayo na makinig ng mga pamamahayag namin na ginaganap po sa aming mga gusaling sambahan. Buksan nyo lamang po ang inyong mga isip at puso na malaman po ang mga katuruan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pwede po kayong magtanong sa mga ministro at manggagawa. Noon yaman po ang kalungo mo yonin ang maganda Iglesia ni Cristo. Mas maganda nin manglungo ka mo, pigaw hilay ministro po, maipasawang la, pumuyo, noon niya talaga yay tama. Nin ibat ha Biblia po. Imbitasyon nawan bilang ang Iglesia ni Cristo, ya manlagi kaw po, tauman po itanin matutuhan mo yo. Noon niya talagay an ipagawa nin Panginoon Diyos. Habawat miha kun tamo, tauman magkamain po itanin kabuluhan niya biyay tamo. Noon tamo ni nilikha nin Panginoon Diyos. Alom para parusahan mo alwan bana maligtas sa kaluluwa tamo palumateng nin alon paghuhukom.